May sariling mundo, tampulan ng tukso, abnormal sa tingin ng ibang tao. Yan ang madalas na hinaharap ng mga taong may kapansanan na tinatawag na autism. Ano nga ba ang pananaw ng iba nating kababayan tungkol sa autism? Ito ba ay isang sakit, epidemya, kabaliwan o kapansanan? Di ba ganun yun? Pati, di ba di sila marunong salita? Kasi abnormal sila. Ay, hindi ko alam yan eh. Hindi ko po alam. Para sa akin, ng autism, sila ay yung matatalinong tao, parang genius. Meron kasi akong kaibigan, mga anak nila na may autism. Kabisado nila ang mga capital city ng iba't ibang bansa. Ano po yung parang nahihirapan yung taong makisama sa iba? Iba-iba ang tawag, iba-iba ang pananaw. Pero ano nga ba ang tunay na definisyon ng autism para sa mga eksperto? Ang autism ay isang neurodevelopmental disorder kung saan ang main na difficulty or challenge ay ang tinatawag na social communication o pakikitungo o pakikipag-usap, social interaction o pakikitungo sa ibang tao, at sinasamahan ng mga tinatawag na stereotype o paulit-ulit na behavior. Nakikitaan ng iba't ibang senyales ang mga taong may autism. Ayon kay Dr. Kilendrino, ang mga senyales ng autism ay ang kawalan ng eye contact o pagresponde sa mga magulang. Nakikitaan na ang mga bata ay may kakaibang kilos. Halimbawa nito ay ang mga batang may ritual o mannerism, mga attachment sa mga bagay, parte ng bagay, o di kaya may fascination sa mga ilaw, tunog, sa iba't ibang pakiramdam. Ang mga sintomas na ito ay maaaring hindi sabay-sabay na makikita sa iisang panahon. Pag tinatawag mo siya, hindi siya namamansin. Wala siyang pakialam. Tapos may napansin pa kami isa. Pag gumaganon, nag-hand clapping siya. Wala rin siyang eye contact. Hindi siya nag-response sa mga minsan yung pag tinatawag mo siya, hindi siya lumilingon. Parang napansin ko na iba talaga yung Hindi ko, sa umpisa akala ko normal lang yun na, takbo ng takbo. May bata talagang malikot, excessive yung crying. Talaga yung crying niya. Di ka matutulog is 4 na siya. Wala siyang ginawa, mag-iyak. Tapos, ang una namin concern, kala namin bingi. Kasi hindi siya nakikinig. Sa ngayon ay wala pa talagang iisang dahilan na natutukoy kung ano ang pinagmumulan o sanhi ng autism. Pero ayon sa mga pag-aaral, natuklasan na mayroong kaso na genetic ang cause, ibig sabihin nagmumula sa genes. Mayroong tinatawag na environmental factors, lifestyle factors, na magpapalitaw nitong sakit na ito. Kung ano man yun ang hindi pa rin natutukoy. Kamakailan lamang ay mayroong pag-aaral sa utak ng mga bata na tinatawag na postmortem. Ang ibig sabihin nito ay dinodonate ng mga magulang ang mga utak ng namatay nilang anak para pag-aralan. Nakita dito na may pagkakaiba ang struktura ng utak ng batang may autism at utak ng batang normal. Sa latest na research finding na ito, nagpapatunay na ang autism ay nagsisimula magmula sa pinakamaaga pa lang na stage ng brain development. Samantala, ano nga ba ang pinagkaiba ng autism sa iba pang kapansanan, gaya ng mental retardation, ADHD, at Down syndrome? Unang-una, ano muna yung pagkakapareho nila? So, ang lahat ng ito ay tinatawag na developmental disability. Ibig sabihin, sila ay lifelong na conditions. Ang ADHD naman, ito ay isang kondisyon kung saan ang bata ay sobra-sobra ang likot, may problema sa pagbibigay ng focus sa mga gawain o sa detalye na nakakaapekto na sa kanilang functioning. Ayon kay Dr. Kilendrino, ang mental retardation ay hindi na ginagamit na termino dahil sa stigma ng term ng mental retardation, kaya naman pinalitan na ito ng intellectual disability. Ang Down syndrome naman ay ang dating tinatawag na mongoloid.
Ngunit ganoon din, hindi na ito ginagamit na termino dahil derogatory ito sa mga Mongol at sa mga kapatid natin sa Mongolia. May pag-asa pa kaya na sila ay gumaling? Posible nga ba na ito ay magamot? May pagkakaiba ang cure sa treatment, no? So, gusto ko munang linawin na sa autism sa ngayon ay wala pang cure, pero madami pong treatment. Maaari na ang bata ay mangailangan ng special education at mayroon din naman na kayang sumabay sa mga regular na klase. Hindi ibig sabihin na kapag ang isang bata ay nasa SPED, ay sa SPED na klase na ito mapupunta. Nagtungo kami sa isang pribadong paaralan sa San Juan City na mayroong programa para sa mga batang may kapansanan. Here in Montessori de San Juan, we have meron kaming inclusion program. Inclusion program kung saan lahat ng mga children with special needs ay nakahalo sa regular school. And then we also have the current new program of Montessori de San Juan, which is yung Student Transition Education Program, which is called STEP, which is a individualized set of activities designed for students with special needs that promotes movement from school to out of school. Ang STEP ay self-contained class o ang mga estudyanteng may kapansanan. Ginagawa ito upang matutong mag-isa ang mga bata. Mayroon din silang asignatura na tinatawag na community integration. Dito sinasanay ang mga bata na maranasan ang pakikitungo sa ibang tao at ang mga gawain kapag sila ay nasa komunidad, gaya ng sinihan, pamilihan, restauran at iba pang pampublikong lugar. Samantala, sa Caloocan City naman ay may pampublikong paaralan na mayroong mainstreaming, SPED class at pre-voc. Meron kami dito sa Cecilio Apostol Elementary School, kagaya ng autism, may tinatawag kaming level 1, 2, and 3. Sa level 1, yun yung mga bago. So, kailangan nilang i-one-on-one talaga. Inuuna ang behavior, lalo na sa sitting. Kailangan sila makaupo bago sila turuan kung ano-ano pa. Tapos, pag okay na sila sa level 1, may level 2 kami. Tapos, level 3. Yung level 3, yun yung papa-exit na sila. Yung pwede sila sa mainstreaming or sa pre-voc. Ang partial mainstreaming ay ang mga estudyante na may kapansanan na napupunta sa regular na klase dahil kaya nitong makipagsabayan sa mga leksyon. Ang mga napupunta naman sa pre-voc ay hinahasa ang kanilang mga kasanayan. Sa Pilipinas, itinatayang mayroong 500,000 kaso ng taong may autism noong taong 2008 hanggang 1 milyon sa kasalukuyan. Sa pamamagitan naman ng therapy ay dito na i-a-address ang iba pang mga kakulangan ng taong may autism. Halimbawa po, maaaring kailanganin ng therapy para ang bata ay maturuang tumingin, makinig, umupo, gumaya. Karamihan din sa mga autism ay nangangailangan ng isang speech therapy upang mapadami ang naiintindihan at madagdagan ng paraan ng pag-e-express nila o pagsasabi. Pumunta ako sa isang therapy center sa Project for Quezon City na nagbibigay serbisyo o iba pang programa para sa mga taong may autism. Ang center na ito ay may aqua therapy. Ito ay indoor at heated pool na tumutulong sa pag-develop ng motor skills at sensory perceptual ng mga batang may autism. At ang pinaka-ipinagmamalaki ng center ay ang kanilang multi-sensory environment o MSE. Ito ay ginawa upang makatulong sa mga batang hirap maka-adapt sa natural environment. Si Rizal Benedict o mas kilala sa palayaw niyang Dikdik, 10 taong gulang ay hindi na muling na-assess pagkatapos na ang siya ay ma-diagnose noong 1 taong gulang pa lamang. Dahil sa tagal ng kanyang huling assessment ay napagpasyahan namin na samahan ng mag-ina upang kumonsulta muli sa isang developmental pediatrician upang malaman ang estado o level ni Dikdik sa ngayon. Ayon kay Dr. Kilendrino, si Dikdik ay nagpapakita pa din ng kahinaan sa komunikasyon. Sa ngayon, ang level ng communication skills niya ay para pang 3 years old. Sa problem solving naman, doon siya pinakamagaling. Umabot ng 8 years old yung performance niya sa mga gawain na hindi kailangan ng
pag-intindi sa language o hindi kailangan ng pagsagot. Isa rin sa mga hinaharap ng magulang na may anak na autism ay ang kahirapan sa pagpapatherapy dahil ito ay may kamahalan. Ganito naman ang sitwasyon ni Mrs. Cesaria kay Clarence na patigil-tigil sa therapy. Hindi na diretso yung kanyang uti. Parang kung minsan nagiging hyper na naman siya, hindi na naman siya nagbe-behave. Pero pag natitherapy ulit, talagang kailangan dire-diretso pala ang therapy. Eh, minsan kasi, hindi madire-diretso kasi nga sa ngayon, dalawa na yung college. May mga bata na pag naitigil ang intervention ay nagre-regress o umaatras. So, mayroon naman na mga batang mas magagaling, mas matatalino, na tuloy-tuloy naman po ang progress. Narito naman ang ilang mensahe ng mga magulang na may anak na autism para sa gobyerno at mapagmatang tao. Yung awareness, yung tungkol dun sa mga ganong sakit. Sana, before sila mag-react, be matured enough na mag-isip kung bakit ganon ang kinikilos ng isang bata. To-pray na lang na huwag nilang maranasan yung nararanasan. Kasi mahirap. Ayon sa Department of Health, mayroon silang libreng serbisyo sa mga pampublikong ospital gaya ng National Children's Hospital o NCH sa E. Rodriguez at Philippine Children Medical Center o PCMC sa Quezon City para ito sa mga batang may autism at iba pang kapansanan. Alam nyo ba na mayroong nag-iisang institusyon sa Pilipinas na nagbibigay serbisyo para sa mga taong may special needs? Ito ay ang LC Gatches na under ng DSWD na matatagpuan sa Zapote Road, Alabang. Responsibilidad ng institusyon na mabigyan sila ng maayos na pagkain, kasuotan, pagmamahal at ang alaga na hindi nila naranasan sa kanilang tunay na pamilya. Nakapanayam ko sa pamamagitan ng teknolohiyang Skype ang presidente ng Autism Hearts Foundation na si Mrs. Erlinda Borromeo na nakabase sa Amerika upang malaman ang mga programa na mayroon sila para sa mga taong may autism. Ang ginagawa natin yung pagka na-diagnose na sila sa NCHO, basta may diagnosis na sila at wala silang therapy na mapupuntahan, pwede silang pumunta sa NCH, sa National Children's Hospital, kasi nandun yung therapy namin 3 times a week. Libre yun. Materials, food, ganyan, it's libre. It's 3 hours yan. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman ng mga magulang ng taong may autism at biyaya kung tawagin hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para na din sa mga taong nakapaligid sa kanila. Parang masama yung loob mo, no? Pero nung maintindihan ko na, maluwag na. Ganun talaga. Binigay sa akin ni Lord. Parang blessing talaga na. May takot. May takot ka na, yun nga, yung sinabi ko kanina, pag nawala ka someday, paano sila? Yun lang naman na takot na yun. Ang daming talent ni Dikdik na pwede namin i-develop. Magaling siya mag-piano. Takot. Alam mo yung nandun ka sa punto ng takot na paano pag wala ka na? Sino yung mag-aalaga sa kanya? May isang restaurant sa Libis, Quezon City na sumikat dahil sa advokasya ng kanilang pamilya na tumatanggap ng mga taong may autism o iba pang kapansanan bilang kanilang mga empleyado. Ito ay ang Puzzle Cafe. Sa tingin ko sobrang laki ng ganda na madudulot niya. Kasi marami pong mga autistic or PWDs na walang ginagawa sa buhay nila. Okay na okay po. Malaki po ang maganda maidudulot na pag-hire o kumuha ang mga iba't ibang klaseng kumpanya, iba't ibang klaseng establishment ng mga PWD. Kasi makakatulong po talaga sila. Alamin naman natin ang tunay na nararamdaman ng mga taong nabiyaya ang makasalamuha ang mga taong espesyal sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang iisipin mo lagi, hindi yung pera yung nagka-count, kundi yung experience at kung paano mo sila natulungan. Kasi at the end of the day, sila rin yung magmamahal sa'yo. Sila yung mga continuous na nagmamahal sa'yo. Igagalang ka nila at hindi ka nila iiwan eh. Nakakataba ng puso pagkausap ko sila. Yung storya ko, story ng pamilya ko, story ni Jose, isa lang po.
Sa sobrang daming pwede maging istorya at sobrang daming mga tao nahihirapan dahil hindi nila maintindihan. Ipinapanood ko sa ilang residente ng Barangay Pag-ibig sa Nayon ang dokumentaryong ito upang malaman ang kanilang reaksyon ukol dito. Ang aspeto na natutunan ko sa video, karoon ako na awareness kung ano yung autism, tapos yung mga levels ng autism, kung siya, yung development niya, iba't ibang factors involved ng autism. At dapat nating tuunan ng pansin kasi nakikita natin na hindi siya yung malala na nakakahawa, kundi dapat talaga natin tulungan. Sana nga maiparating pa sa ibang barangay ang video na ito para maging aware din ang mga mamamayan. Kaya ako natutuwa sa video na ito, nasisiyan ako. Ang presentation nyo at pag-aaral nyo, yun ang dapat ipagpatuloy ng bawat barangay, malaman nila kung gano'n sa bawat pamilya, malaman nila kung paano pagsuporta nila sa mayroon silang karamdaman sa mga anak nila na may autism. Si Jose, si Clarence, ilan lamang sila sa mga mukha ng taong may autism na nanghihingi hindi ng awa, kundi ng pangunawa.